Magandang araw mga bata! Ako si Kuya Jepoy. At ako naman si Ate Ninay. Welcome sa isang masayang pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Ipikit natin ang ating mga mata at yumuko. Panginoon naming Diyos, salamat po sa araw na binigay niyo po sa amin. Nawa po'y marami po kaming matutunan na inyong salita at aming maipamuhay. In Jesus' name I pray. Amen. Excited na ba kayo mga bata? Ikaw Kuya Jepoy, excited ka na ba? Oo naman, Ate Ninay. Kaya't lahat tayo ay tumayo at kumanta. Bata man upang tanggaping kawal, o mga bayo man bida sa barilan. Bang! Bang! At sa eroplano ako ay sasakay. Ako'y kawal din ng Diyos, yes sir. Ako'y kawal din ng Diyos, yes sir. Ako'y kawal din ng Diyos, yes sir. Bata man upang tanggaping kawal, o mga bayo man bida sa barilan. Bang! Bang! At sa eroplano ako ay sumakay, ako'y kawal din ng Diyos, yes sir. Ako'y ikaw. Kawal din ng Diyos, yes sir. Yay! Wow! Lahat ba tayo ay kawal din ng Diyos? Sino sa inyo ang matapang, yung walang kinakatakutan? Lahat naman tayo may kinakatakutan, gaya ng ahas, ipis, gagamba, aso o kaya leon. Mga bata, mag-a-acting muna kami ni Kuya Jepoy. Manood kayo ha! Okay ba yun? Okay! Kumusta Kuya Jepoy? Okay naman ako, Ninay. Kaso, medyo sad ako. Kasi hindi ako nakatin ng church kahapon. Oo nga. Nanap kanina teacher. Pero absent ka. Ano nangyari? Hinabil kasi ako ng mga aso sa daan papuntang church eh. Tumakbo ko ng mabilis na mabilis. Hanggang sa nakalampas na ako. Nakarating ako sa bahay ni Lola. Paglingon ko, wala na pala sila. Nung bumalik ako, nakabantay na sa labas ng gate ng church ang mga aso. Doon sila nagpahinga. Kaya kinalola muna ako. Haha, bakit ka naman nila hinabol? Di bale, ituturo ko na lang sa'yo ang tinuro kahapon. Ito ay tungkol kay Daniel. Tinapon siya sa kulungan ng mga leon. Hala, nakakatakot naman iyan. Sige, ikwento mo. Makikinig kami. Di ba mga bata? Opo. Dahil mababait kayong mga bata, eto na. Ang kwentong ito ay mula sa aklat ni Daniel, chapter 6. Pero, bago muna yan, tumayo muna tayo at kumanta. Boys, tayo ang lions. Girls, tayo naman ang anghel. Okay, ready, go! Tularan si Daniel, siya'y nananalangin. Kaso nung naggalit, siya ay dinakip. Tinapon sa kulungan, kasama ng mga roar, roar, kaming mga leon. Sabi ng anghel, Hallelujah, hallelujah, sigaw ni Daniel, ligtas siya ng Diyos. ang bida sa ating kwento ay si Daniel. Hi! Siya ay isang matuwid na lalaki sa harap ng Panginoon. Paborito siya ng hari sapagkat siya ay mabait, matalino, tapat, may takot sa Diyos. Isang araw, dahil sa inggit ng ibang prinsipe at pangulo ng kaharian, umisip sila ng plano upang mapahamak si Daniel. Bagamat si Daniel ay tapat at mabuti, ginamit nila ang katapatan ni Daniel sa Panginoon. Kinumbinsi nila ang Haring Dario upang lagdaan ang isang batas na Ang sino mang sumamba o manalangin sa ibang Diyos o tao
maliban kay Haring Dario, sa loob ng 30 araw ay itatapon sa kulungan ng mga mababangis na leyon. Pamat nakakatakot at tiyak na kapahamakan at kamatayan ang kaparusahan, ay buong puso na binuksan ni Daniel ang kanyang mga bintana upang manalangin gaya ng kanyang nakagawian. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Dakila kayo at marapat na papurihan. Huli ka, Daniel! Sumaway ka sa kautusan ng hari. Dapat lang nahulihin ka at itapon sa mga mababangis na leon. Wahahaha! Dahil dito, dinakip nila si Daniel at tinapon sa yungib ng mga leon. Nalungkot ang hari sapagkat kaibigan niya si Daniel at tapat na lingkod. Subalit ang salita ng hari ay di mababali. Sige, itapon niyo siya sa kulungan ng mga leyon. Naway ang Diyos na iyong pinaglilingkuran ang siyang magliligtas sa iyo. At isang bato ay dinala at iniligay sa bunganga ng yungib. At tinataka ng hari ng kanyang singsing na panatak. At singsing na panatak ng kanyang mga mahal na tao upang walang anumang bagay ang magbago tungkol kay Daniel. Nang magkagayoy, umuwi ang hari sa kanyang palasyo at nagparaan ang buong gabi na nag-aayuno. At wala kahit panugtog ng tugtugin ang dinala sa harap niya, at ang kanyang pag-aantok ay nawala. Hindi ako makatulog at di rin makakain. Kawawang Daniel, o aking tapat na kaibigan at lingkod. Kinabukasan, maaga nagpunta ang hari sa kulungan ng mga leon upang tignan ang kalagayan ni Daniel. Tinawag niya si Daniel na may kalungkutan sa kanyang boses. Daniel, lingkod ng buhay na Diyos. Niligtas ka ba ng iyong pinaglilingkuran Diyos mula sa mga leon? O Hari, mabuhay ka magpakailanman. Ang Diyos ko'y nagsugo ng kanyang anghel at itinikom ang mga bibig ng mga leyon. At hindi nila ako sinaktan. Palibhasay, sa harap niya ay nasumpungan akong walang sala, at gayon din sa harap mo, O Hari. Wala akong ginawang kasamaan. Nang magkagayoy, natuwang mainam ang hari at pinag-utos niya na isampa nila si Daniel mula sa kulungan. Sa gayoy, isinampa si Daniel mula sa kulungan at walang anumang sugat ang nasumpungan sa kanya sapagkat siya ay tumiwala sa kanyang Diyos. Ngayon din, pinag-uutos ko dahil hindi ito ang mga nagsumbong laban kay Daniel at ihagis sa kulungan ng mga leyon. Wag po! At sila'y inihagis sa yungib ng mga leon. Sila, ang kanilang mga anak at kanilang mga asawa. At ang leon ay nanaig sa kanila at pinagwaray-waray ang lahat ng kanilang mga buto bago sila dumating sa kaloob-looban ng yungib. Sumulat ang Haring Dario sa lahat ng mga bayan, bansa, wika na tumatahan sa buong lupa. Kapayapaan ay managana sa inyo. Nagustuhan niyo ba, mga bata? Kuya Jepoy, ano ang natutunan natin mula sa kwento? Natutunan natin na huwag agad matakot dahil andyan palagi ang Panginoon upang iligtas tayo.
Kaya kailangan na lagi tayo ay magpipray kay God. Kung sa Daniel nga niligtas ni God sa mga leon, ililigtas niya din tayo sa mga aso at anumang kinakatakutan natin. Dapat sa anumang pagsubok at problema, tawagin natin ang Diyos. Unahin natin siya kasi niligtas niya tayo. Ang totoo niya, Ninay. Kaya ako inabol ng mga aso kasi binato ko yung isa. Sorry, di na mauulit. Hala! Mali yun, Kuya Jepoy. Nilikha sila ng Diyos, kaya dapat di natin sila binabato o sinasaktan. Galit na sa akin si God kasi binato ko ang aso niya. Bad ako, Ninay. Bad yung ginawa ko. Ibig sabihin ba nun? Hindi na niya ako love? Hindi na ako may liligtas? Naku, hindi totoo yan, Kuya Jepoy. Ang sabi sa Romans chapter 8, verse 39, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Tama ka, Ninay. Pinakita ng Diyos ang pagmamahal niya sa atin na nakasulat sa aklat ng John chapter 3, verse 16. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang dapat natin gawin upang makapiling natin si God. Ang sabi sa Romans chapter 10, verse 9, sapagkat kung ipahahayag mo sa iyong bibig na si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang pagkuli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Huwag mo kakalimutan yan, Kuya Jepoy. At kung mahal natin ang Diyos, sundan natin ang kanyang mga utos. Maraming salamat sa paalala, Ninay. Walang anuman, libre ang kaligtasan. Regalo ito ng Panginoon. Tama lang na i-share natin. Nagustuhan niyo ba ang acting namin, mga bata? Artista na kami sa TV. Ha! Natakot ba kayo sa mga leon? Tandaan, dapat palagi tayo mag-iingat at magdasal. Okay ba yon? Okay na okay yun, Ate Ninay. Gusto niyo ba na matuwa si God sa atin? Dapat itanggapin natin si Jesus Christ bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Magsisi sa mga kasalanan at tanggapin siya sa ating puso. At ang banal na Espiritu ang magmuna sa ating buhay. Hanggang sa muli mga bata, paalam! Maraming salamat sa pakikinig. Paalam! Sa Diyos ang papuri. Pagpalain tayo ng Diyos. Yay!